may balita po ba kayo, Congressman, kung may balak pa siyang lumabas ulit kasi hinahanap na siya ng Senado in particular. At saka I'm sure hinahanap din siya ni Senator Marcoleta, no, dahil siya din naman yung nilapitan niya eh. Baka naman may balita na kayo on his whereabouts. Nandito pa ba siya? Halimbawa. Yes, Mami, ang isang tinanong ko is yung court case niya sa Manila. Kasi ang information na nakuha doon, sabi nung sa decision na hindi daw siya umattend doon sa summons na ibinigay. And rinig namin sa pamilya, kasi yung pamilya naman nasa bahay pa nila, na wala daw sila nakukuha official summons from the court. So I would think kung merong makakarating na subpoena coming from the Senate committee, that it will reach Sergeant Gutesa. At sa tingin nyo, pag sinomon siya, haharap naman siya? Definitely, Mami, definitely ako dyan. Kasi katulad nga ng binanggit nyo, yun naman paglapit niya, wala namang nag-udyok sa kanya. Ba't dala yun ng kanyang paniniwala at konsensya na he wanted to expose what was happening. And kung mapapansin naman natin sa affidavit, narinig ko na nga rin yung abogado ni Saldico eh. Sabi niya, ano ngayon, kung nag-deliver ng pera, doesn't mean na corruption yun or doesn't mean anything. So, hindi naman siya dininay eh. May ganong admission yung abogado na nandun. Hindi na sinabing wala si Gutesa, hindi namin tao yan. But ang sinabi lang niya, hindi pa yung evidence. So, I would like to, sana, without imposing on the Blue Ribbon Committee, na tingnan nila yung mga binanggit ni Sergeant Gutesa. Sir, kailan niyo huli baling nakakontak si Gutesa, whether in person or through a third party? Third party lang ba ang inyong contact, o are you able to speak or chat directly with him, whether through online or face to face? Ang nangyayari sa amin, meron siyang binibigyan ng information. Ang alam ko, meron daw telepono na naaabot pa rin sa pamilya and nababanggit. So, ang nangyayari pa nga sa akin, hindi pa third party. May bibigyan siya ng message, may pupuntang message yun, kesa lang marirelay sa akin. In fact, si Senator Marcoleta totally wala. Pag kami binanggit lang sa akin ng message, I relay this to him. So, this happened siguro mga 4-5 days ago na merong message na pinarating sa akin. And ang pagkakalam ko, ang sinabi is attend sila sa committee hearing. That was 5 days ago. So paano yun, sir? 4-5 days ago. So they will attend the committee hearing. So willing ko siyang umattend sa committee hearing. Pero may binabanggit pa, sir, na he still maintains his same story, or if he's changing his story, or if he's revising his story? Previous to that message, nung 4-5 days ago, ang parating sinasabi naman is matibay si Sergeant Gutesa, okay naman paninindigan. Of course, ang parating nire-relay is nag-worry para sa pamilya. So, may ganun siyang worry sa pamilya. At hanggang doon lang yung message na nakukuha namin. Apart from the family, nag-worry, meron bang pinarating sa inyo na nag-aalala siya for his safety? I'm sure pinoprotektahan siya ng mga marine, pero mga medyo big time itong mga nagte-testify siya na sinabit niya dyan sa corruption eh. Meron ba siyang pinarating sa inyo na meron na ako natatanggap na mga directly death threat or something like that? Mami, nabanggit ko to sometime 2 weeks ago, 3 weeks ago. Meron silang binanggit na may pumapaikot sa kanya under surveillance. As I've said, hindi ko nga alam eh. Sabi ko, ano ba yan? Saan ba yan? So I was thinking na nandun pa rin sa Marine Compound, no? Kung paano siya napapaikutan doon or paano siya nasa surveillance, hindi ko alam. But as far as I know, ang worry niya talaga is not for himself, pero doon sa pamilya niya. So kung siya lang siguro, wala akong nakikitang takot kay Sergeant Gutesa, pero pagdating sa pamilya, hindi ko naman siya masisisi kung may ganyang talagang takot o may ganyang pangamba for the family. Kasi 4 ang anak niya, Ma'am Ami, nag-aaral pa lahat. And mayroon pang high school pa ata siya. And yun nga, may lahat pumapasok sa eskwelahan.